So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, alam nyo naman na nandyan ngayon sa Australia itong si VP Sara Duterte. And tama lang talaga na pinapalayas or kinakancel itong si Sara Duterte dyan sa Australia. Kasi biruin nyo, guess what? Kung ano yung ginawa ng ating vice-presidente, as usual, hindi na tayo maninibago, magkakalat. And isa ito sa kanyang pinakamaling ginawa dyan sa Australia. Basahin natin. San Juanico Bridge. Hindi tourist spot ayon kay Sara Duterte. Tapos, naiinis pa daw siya, mga minamahal. Basahin natin yung post. Sabi dito, para kay Vice President Sara Duterte, hindi matuturing na tourist spot ang San Juanico Bridge kung ihahambing ito sa ibang tulay sa mundo. Imagine that. Pumunta ka sa ibang bansa para siraan ang bansang Pilipinas? Tama ba yung ginagawa mo? Impeach Vice President Sara? I can't believe, mga minamahal, na gagawin nito ng ating vice-presidente sa ibang bansa pa mismo. So, sobra daw siyang naiirita sa isang portion ng ad kasi nakalagay doon sa Tacloban daw, San Juanico Bridge, tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam nyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Yan yung saad ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung inihambing naman ni Sara Duterte ang San Juanico Bridge sa isang 264 kilometer na tulay umano ng China, bagamat walang 264 na kilometer ang China, maaaring ang tinutukoy ng Vice Presidente ay ang kanyang ang tinutukoy ng Vice Presidente ay ang Danyang Kushan Grand Bridge na may habang 164 kilometer. Ito din ang tulay na kasalukuyang may hawak na Guinness World Record bilang pinakamahabang tulay sa buong mundo. So, ang bridge sa China, gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264, yan ang tourist spot. Pansinin nyo kung gaano ka-obsess itong si VP Sara Duterte para sirain itong si PBBM. Hindi lang si PBBM ang sinisira niya, mga minamahal, kundi ang bansang Pilipinas. Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga sasakyan, mga Pilipino ang natulungan ng San Juanico Bridge para mapadali ang transportation? Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Kaya yung comments dito, tingnan ninyo, alam mo, Madam Vice, hindi naman tourist spot, pero ang laking pakinabang yan sa Pilipinas. Be proud kasi may ganyang bridge sa atin. Huwag mong ikumpara sa China. Kaya nga nagtataka ako, bakit kinukumpara ni VP Sara Duterte ang bridge ng Pilipinas sa China? At bakit mas proud pa si Sara Duterte sa tulay ng China kaysa sa tulay ng bansang Pilipinas? Nagtataka lang ako, medyo halata dito ang ating vice-presidente. Medyo halata talaga. Pumunta ka ng Australia para pintasan ng Pilipinas. Nasaan yung utak mo? Tapos galit na galit ka nung kinakancel ka ng mga Filipino-Australian people. Kasi mga minamahal, ito yung ganap kahapon. Pakita ko sa inyo kung paano nag-iinit, yung dugo ng mga nandyan sa Australia dito kay VP Sara. Yan, Sara trip to Australia spawns concern from Filipino right defenders. Kasi tahimik sila dun Tahimik sila. Tapos manggugulo ka. Sobrang tahimik nila doon. Tinawag pa nga nila ito, mga minamahal, na distressing for many and direct threat to the social harmony. Yan sobrang linaw. Pakita natin. Distressing to many
and direct threat to the social harmony kasi ang tahimik nila eh. Diba? Tapos i-involve mo, ay paano pag nakansela yung visa ng ibang mga Pinoy dyan dahil sa kakarali, dahil sa paghimutok mo at panghihikayat mo? Kaninong sagot? Sa Pangulo na naman. Personal trip pero nag-rally. Naks. Tapos gamit ka ba ng bayan? Tindi talaga ng ating vice-presidente, oo. Hindi lang yan yung paninira niya, mga minamahal, mayroon pa. Oh, ganito nga maangas, oh. Tingnan nyo, ganito kaangas ang ating vice-presidente. Bukod pa dyan, ito pa. Meron pa siyang pakulo, mga minamahal. Nasa na ba yung punyemas na yun? Nawala. Diyos mio. Meron pa yung utang ng Pilipinas daw. Bakit daw umabot ng 16 trillion? Trillion or billion? Pinuna na yun ni VP Sara Duterte. Hindi mo ba alam na lumobo yung utang ng Pilipinas dahil sa ama mo? Bago pa umabot ng 16 yan, malaki na yung inutang ng ama mo. Umabot ng 12, if I am not mistaken, 12 to 15. Ganon kalaki yung utang ng Pilipinas dahil sa ama mo. Ba't di mo tanungin yung sarili mo? Saan napunta yun? Walang iba kundi sa confidential funds mo. Di ba? Nakakaloka to. Sobrang lala ng ating vice-presidente. Okay lang mag-rally ka eh. Sige, sigaw mo Marcos bangag, Marcos adik. Okay lang yun. Kasi pinapalagpas ng presidente. Pero mga minamahal, ang nirarally niya, paninira na sa bansang Pilipinas. Sinisiraan na ang Pilipinas. Sa mga dayuhan, hindi ba't mas mukhang nagiging mas katawa-tawa tayo sa kanila? Wala talagang utak ng vice-presidente natin, uy. Hindi talaga pinag-iisipan yung mga sinasabi. My goodness, hindi ko ma-imagine na ganito naka-obsess ang ating pangalawang Pangulo. 'Di ba? Na G para sirain, hindi lang ang presidente, kundi ang bansang Pilipinas na din. Kayo, mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Ako kung ako tatanungin ninyo, sige, sabihin na lang natin, hindi tourist spot. Ang bansang, hindi tourist spot ang San Juanico Bridge, pero malaki na ang naitulong nito sa mga kababayan nating Pilipino, especially sa transportation para mas mapadali. 'Di ba ang mga biyahe? Tapos naiirita ka? Eh di wag kang dumaan doon, mag-eroplano ka. Naiirita ka kasi pang mahirap lang. Afford lang namin yung landway, kahit matagal. E di mag-eroplano ka. Pinyeta. Nakakapikon. Alright, mga minamahal. Yun pa anyway. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.